For today's vlog, mag-grocery shopping tayo. So, usually I do grocery shopping once a week. So, hindi ako nag-grocery shopping na for 2 weeks like that kasi nasisira lang siya. So, actually, mas gusto ko mag-online shopping. Kasi, at least doon control ko siya, yung mga magagastos ko. Tsaka nakikita ko kung magkano yung total nung lahat ng mga bibilin ko. Diba, babes? Yeah. Usually sa Walmart lang ako online shopping. Is that the reason? Ha? Reason you don't have to go walk around? Yeah. Dati talaga favorite ko ang mag-grocery shopping. Sobra. Parang therapy ko siya. Talagang iniisa-isa ko yung aisle. Kasi usually nagka-shopping ako pag yung mga bata na sa school. Pero nung nagka-pandemic, tapos nakaka-trauma yung parang hugasan mo lahat ng mga binili mo, pupunasan mo. Ay naku, talagang parang hindi ko na siya na-enjoy yung pag-grocery shopping. Nung time pala ng pandemic, ang ginagamit ko is online shopping lang sa Walmart. Tapos pinapa-deliver ko na siya sa bahay. Ang binabayad lang na delivery is $7.97. So very siya, sobrang mura, very convenient. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa store. Kasi hahati na lang sa'yo. So yun ang ginagawa ko. Tapos wala ka naman, di mo titipan yung driver, wala. So, okay talaga yung Walmart na online shopping. So, yun nga. So, during yun ng pandemic. So, after ng pandemic, ganun pa rin yung ginagawa ko. Online shopping na rin talaga siya. Kasi talagang, parang hindi ko na siya na-enjoy yung pag-grocery. So, even now here sa Alberta, bihirang-bihira ako na pumapasok at nag-grocery. Yun nga, usually pick up lang talaga siya. Mag-order ako the night before, tapos pipick upin namin siya kinabukasan. Magpapark ka lang sa likod ng Walmart, tatawagan mo sila, tapos pupunta na sila sa sasakyan mo, silalagay na nila sa trunk mo. Sila yung maglo-load. Pero ako tumutulong ako palagi dun sa naglo-load ng mga groceries ko. So ngayon, tatry natin na mag-budget talaga. So ang budget ko every week is $250. So, pero hindi sa Walmart, sa Superstore tayo ngayon. So mga basic lang naman din yung mga bibilin ko, mga prutas, meat, yung pang-ulam. Kasi yan tatlo yung inahanda ko. Yung baon ni Richard, tapos yung kakainin namin for that day, tapos yung baon ng mga bata. So tatlong parang menu everyday ang iniisip ko siya. Pero sa mga bata naman, simple lang, minsan paulit-ulit na nga eh. Kasi medyo mapili din sila eh. Basta sila kasi sa school nagla-lunch sila, very light lunch lang sila. Tapos pag uwi nila ng bahay, magla-lunch ulit sila. Doon sila magra-rice. So yeah, let's see kung makaya nating mag 250 lang for today. Start na ng challenge. 250 lang siya dapat ngayon. So usually merong $1 deposit dapat dito. Kaya lang, since ito na yung huling cart, kaya hindi na ako naglagay ng $1 deposit. Ito ang Real Canadian Superstore. Dito tayo muna sa mga fruits and produce, mga gulay. Yung strawberries is $6.99, tapos yung blueberries is $7.99, $8.99. Ito, gusto ng mga bata itong blackberries, pero ang mahal, $7.99. I don't know, let's see. Ito, $4.99. Maliit lang siya. Ito, grapes for $8. Yung mga bata, may hilig sila talaga sa grapes. Ito, try natin. So, meron din ditong peaches. Ito yung peach, $4.99 per pound. Ito yung nectarine naman. May ibang klase nito yung white. Dito naman, tea ripe. Ito yung plum na tinatawag. Kuha tayo ng peach. Ilang peraso lang. Ito yung tinatawag na red mango dito. Ito na yung closest na mangga na nasa Pilipinas. Kuha lang ako na isa kasi medyo mahal, $2.49. Ayan. Medyo malambot na siya. Kuha din ako ng isa nito para sa mechado. O ewan ko, nilalagyan ba ng
pepper yung machado, red bell pepper. Wala na pala akong onion. Onion muna. $2.99 lang siya yung onion na nakabag na. Okay to ah. Sa Walmart, $2.97 yata to. Ito ito maliliit. May nakita ko dito mga Filipino na tinapay. See, yung kababayan, $6.49. Ito yun. Ilang peraso lang siya. 1, 2, 3, 4, 8 pieces for $6.49. Tapos may pandesal din. Magkano yung pandesal? $4.99. Kuha tayo ng isa. Doon muna tayo sa mga snacks ng mga bata. Pero hindi pala ako pwedeng mag-spend ng $250 ngayon. Kasi bukas mag-shopping pa ako sa Costco ng mga meat. So tatry lang natin na $150 lang yung gagastusin natin. Para bukas naman yung iba sa Costco. Kasi mas okay yung mga meat sa Costco. So, ito yung tuna na lagi namin binibili. Pero parang ang mahal dito. Grabe, $7.99. Parang sa Walmart, $6.97 lang to. Ano, kung bibilin ko siya. Out of budget tayo. Pero kailangan ko to eh. Kay Richard kasi binabaon niya yan eh. Ito rin, kuha tayo ng Spam. 2 for $8. Or $4.49 each. Ito rin yung masarap na corned beef. Kaysa dun sa Hereford. Ito mas may buo-buo siya. Yun masyadong durog ng Hereford. Pero mas mura, $4. Ito is $5.48 each. Ito na yung Asian section nila. Ayan, makikita may skyflakes, mga pokey. Ito ko tayo nito. $2.79. Tayo ng egg milk pera kay Andre, $1.79. At dito meron din siya mga piatos. Yan, ding dong, 99 cents. Or strawberry. Baka magustuhan ni Andre ito. Baka naman nila Isabel. Ano pa? So yun lang yung Asian section. Merong angel condensado. It's $2.49. May all-purpose cream, oh, $3.99. Mura ba to? Magkano to sa Pilipinas? So yan, malapit na ako matapos. So, pupunta na tayo din sa mga frozen section. Alam nyo, isa lang sa mga reason na kaya hindi ko na na-enjoy mag-grocery shopping. Kasi feeling ko palagi, para ako nagmamadali. So ngayon, medyo na-enjoy ko siya kasi yung mga bata nasa bahay sila ngayon. So ako lang mag-isa. Kasi Richard, naglalaro siya ng pool. I take my own time sa pag-grocery ngayon. So medyo enjoy ko siya. Parang, tsaka dito hindi masyadong maraming tao. Ang napansin ko lang, dito sa superstore, medyo may pagkamahal talaga siya compared sa Walmart. May mga items sila na halos kapareho, pero sa tingin ko, yung Walmart, mas mura talaga siya. Ngayon lang ako nakakita ng Eggo na strawberry flavor. Ayan o, strawberry. Tapos meron din dong chocolate chip banana flavor. Next time, yun naman tatry ko. Try natin to. Baka magustuhan ni Andre. Kasi lagi na lang cinnamon yung actually may cinnamon pa rin naman akong binili. Pero yung cinnamon kasi yung lagi namin binibili. Tsaka blueberry. So ito tatry namin ngayon. Then for Jamaican patty. I'm gonna go to the counter and pay. And honestly guys, I think more than 150 to. Baka nasa 200 siya. I don't know. Hopefully not. So, let's see. Papakita ko sa inyo mamaya yung bill. Nakauwi na kami ngayon sa grocery shopping namin. Ito yung mga nabili natin sa Real Canadian Superstore. Ito yun. Papakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Yan. Tapos dito merong peach. Yung mga peaches. Ito yung red mango. Ito yung mga pangbaon ng mga bata at saka ni Richard. Breakfast din ni Richard. Mga pambaon niya. Ayan. May bok choy there.
Yung iba, yung mga meat bibilin ko sa Costco bukas. So, ayan. Yan lahat yan. At, magkano ang ating nagastos? So, yan. Honestly guys, nagulat talaga ako. Dito sa, yung na-spend ko sa pag-grocery. Ay, di ba sinabi ko sa inyo kanina, parang kinakabahan na ako kasi parang lalagpas to ng 150. So, mga 200 ganyan. So, kasi ang dami niya eh. Pero, nagulat ako dahil at least, lumagpas pa rin siya ng $150, pero hindi siya ganun kalaki. Ito yun, no? Kung magkano yung ating nagastos for today's grocery is, I don't know if you can see it, it's 165.97 cents. Yay! Na-over lang tayo ng $15. So, which is really good. Tas nga tomorrow, we're gonna do some more shopping at Costco. Yung mga meat na lang yun. Tsaka yung mga toiletries. Yung mga kailangan talaga namin sa Costco. Kailangan namin ng tubig din. Kailangan namin ng toothbrush. Kasi wala na mga toothbrush yan na spare. Yung mga bata. Tapos, ano pa ba yung mga kailangan ko dun? Tsaka, tissue paper. Yun na lang. Yun na lang yung mga bibili natin. Tsaka yung mga meat. Ayan, I'm so happy. Kasi sobrang kinakabahan talaga ako. Kasi nga, baka lumagpas na naman. Siyempre, kailangan nasa budget talaga tayo. Kaya ayoko nga na nagpupunta sa grocery. Kasi minsan talaga, na-over budget talaga yung pag nag-grocery. Kasi hindi mo nakikita, hindi mo alam yung presyo kung magkano na at the end pag nagbabayad ka na. So, online kasi, nakikita mo. Pwede mo siyang bawasan kung kunyari, hindi ko naman ito kailangan. Tanggalin na natin for next week na yan, ganyan. So, alam mo yung total ng binabayaran mo. So, yun. But I'm happy kasi medyo na-enjoy ko yung shopping ko ngayon kasi medyo quiet siya at hindi ako nagmamadali. Ayun. Yun lang po. And hopefully, matapos na itong inflation na to at bumaba na yung mga presyo ng bilihin. So, kasi sobrang talagang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Na talagang kailangan super tight yung budget natin. Ayun lang po. So, yun lang guys. Thank you guys for watching.